Kumusta po? At magandang araw sa inyo, Sir Mac. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lenlen. Kami noon ay napatira ng asawa ko sa probinsya ng Bicol, sa may parteng Sorsogon. Noong bago pa lang kaming nagsasama ng asawa ko, napamanahan siya ng lupa ng isa niyang tiyuhi na matandang binata sa Sorsogon. Mga bata pa rin kami noon ng asawa ko nang magdalang tao ako sa panganay naming anak. At para hindi kami mahirapan masyado, inalo kami ng tiyuhin niyang doon na lang manirahan sa probinsya. Sadyang mahirap daw kasi ang buhay dito sa Maynila at ang lahat ay kailangang bilhin. Bagamat 18 anyos pa lang kami pareho ng asawa ko, pinayagan na rin kami ng mga magulang namin na makipagsapalaran. Pareho lang din kasing mahirap ang mga pamilya namin at gusto rin ng mga magulang naming matuto kami sa buhay dahil magkakaanak na nga kami. Sa unang buwan na napatira kami roon, naging maayos naman ang lahat sa amin. Tinulungan ng tiyuhin niya ang mister ko na makapasok agad ng trabaho. At natanggap naman yon na tagakatay ng mga baboy sa isang slaughterhouse. Habang nasa trabaho ang asawa ko, pagtatanim naman ng mga halamang gulay ang pinagkakaabalahan ko. Malaking tulong din sa amin ang mga gulay na tanim ko dahil hindi na namin kailangan pa bumili ng mga yon sa palengke. Kaya nakakabawas gastusin din. Kung minsan naman na maraming ani, ay ipinagbibili ko yon sa mga kapitbahay lang namin. Kung minsan ay sila na mismo ang sumasadya sa bahay para bumili ng gulay. Gusto ko sana noon maglako ng mga ani kong gulay. Pero ayaw akong payagan ng mister ko at tiyuhin nito dahil nga sa buntis ako. Ang sabi ng tiyuhin niya ay delikado raw sa isang buntis ang pakalat-kalat sa daan. Dahil baka mamataan daw ako ng isang aswang. Dahil laking Maynila ay hindi naman kami naniniwala sa gano'n ng asawa ko. Pero para wala na lang masabi ang tiyuhin ng mister ko, sumunod na lang ako rito at nanahimik sa bahay. Dahil ang mga bahay noon sa lugar namin ay medyo layo-layo, madalas nakakaramdam ako ng pagkainip. Lalo kung wala na akong ginagawa. Ako lang kasi ang naiiwan sa bahay sa tuwing nasa trabaho sa Benedicto. Wala pa rin kasi kaming telebisyon noon dahil mas inuuna naming pag-ipunan ng panganganak ko. Ni wala man lang akong makausap o makakwentuhan. Kaya madalas itinutulog ko na lang kapag nababagot ako. Hanggang minsan, mula sa may bintana ng bahay namin, may natanaw akong isang matandang babae sa labas ng aming bakuran. Parang may hinahanap siya sa loob ng bakuran namin dahil pasilip-silip iyon doon. Nagtaka ko dahil hindi ko naman siya kilala ni hindi pamilyar. Kaya pumanaog ako para lapitan siya at tanungin. Nakita naman niya akong papalapit at malayo pa lang ako'y kita ko nang nakangiti siya sa akin. Nang makalapit ako, agad ko siyang tinanong kung meron ba siyang hinahanap. Umiling siya at ang sabi ay naliligaw daw siya at nakakaramdam siya ng uhaw. Kaya naghahanap siya kung saan pwedeng makiinom. Dahil sa narinig ko, sinabihan ko siyang maghintay lang muna doon at dali-dali akong bumalik sa loob ng bahay para kumuha ng tubig. Pagkabalik ko, may bitbit na akong isang pitsyel ng tubig at baso at inalok ko siyang uminom. Sa palagay ko'y uhaw na uhaw nga ang matanda dahil tuloy-tuloy ang ginawa nitong paglagok ng tubig sa baso. Nakadalawang baso siya ng tubig bago niya ibinalik sa akin ang mga yon at nagpasalamat. Tinanong ko siya kung saan pa ba siya nanggagaling. Ang sabi niya doon pa raw sa kabilang bayan siya nakatira.
Mangyari daw kasi ay may kamag-anak siyang pupuntahan sana sa lugar namin. Pero hindi raw niya makita ang bahay nito. Marahil ay naliligaw nga raw siya. Marami pa akong tinanong sa kanya. Gaya ng anong pangalan ng kamag-anak na hinahanap niya. At kung ano ang eksaktong address nun. Baka sakaling alam ko kako ang lugar. O baka kilala ko ang taong hinahanap niya. May sinabi siyang pangalan, pero hindi naman pamilyar sa akin. Hindi rin daw niya tanda ang eksaktong address nito. Sabi pa niya, isang beses pa lang daw siya nakapunta sa bahay ng kamag-anak niyang yon. At hindi na raw niya gaanong tanda ang daan papunta sa bahay nito. Napailing na lang ako. At ang sabi sa kanya ay mahihirapan talaga siyang tuntunin ang bahay ng hinahanap niya kung ganoon. Habang magkausap kami ng matandang babae, napansin kong panay ang sulyap niya sa maumbok kong tiyan. Marahil nakakutob siyang napansin ko yon. Kaya maya-maya'y nagtanong kung ilang buwan na ba raw ang tiyan ko. Ang sagot ko ay nasa ika-6 na buwan pa lang. Palibhasa kasi ay panganay, kaya malaki ang pagbubuntis kong yon. Tumangu-tangu lang siya sa sinabi ko. At ang sabi niya ay isa rin daw siyang hilot sa lugar nila. Kung gusto ko ba raw na magpahilot ay hihilutin niya raw ang tiyan ko. Kailangan daw na maitaas yon. Posible raw kasi na makunan pa ako dahil mababa ang aking tiyan. Sa una ay tumanggi ako. Ang sabi ko ay wala naman akong perang ibabayad sa kanya. Pero ang totoo ay ayaw ko lang talaga magpahilot. Dahil nagpapacheck up naman ako buwan-buwan sa center na malapit sa bayan. Ang sabi ko pa ay wala rin kaming langis na gagamitin para mahilot ako. Pero nagpumilit siya. At ang sabi ay hindi naman siya maniningil. At gusto lang daw niya makatulong. Isa pa ay may dala naman daw siyang langis. Palagi niya raw yung dinadala. Dahil kahit saan daw siya magpunta ay may nagpapahilot sa kanya. Dahil sa sinabi niyang yon ay hindi na ako nakaisip ng idadahilan. Kaya napapayag na lang ako. Niyaya ko siyang pumasok sa loob ng bakuran para makatuloy sa loob ng bahay namin. Pagkapasok namin ng kwarto ay pinahiga niya ako. At inilabas niya ang isang botelya na sa tingin ko ay lagayan niya ng langis mula sa dala niyang bayong. Inumpisahan na niya akong hilutin. Hindi ko maiwasang mapangiwi dahil medyo nasasaktan ako sa paraan ng paghihilot niya. Ang sabi niya ay medyo masakit daw talaga yon dahil inilalagay daw niya sa tamang pwesto ang bata sa loob ng tiyan ko. Sadyang malaki raw ang sanggol sa sinapupunan ko at sa palagay daw niya ay lalaki iyon. Tiniis ko lang ang sakit hanggang sa matapos na niya akong hilutin. Hinatid ko siya hanggang sa labas ng bakuran at nagpasalamat ako. Pero bago siya tuluyang umalis ay ipinataas niya ang suot kong duster dahil lalawayan daw muna niya ang tiyan ko. Pangontra daw yon para hindi mausog ng kung sino-sino ang ipinagbubuntis ko. Hindi rin ako naniniwala sa usog, pero para umalis na siya ay pinagbigyan ko lang yon. Pagkamaya-maya'y dumating na ang mister ko, kasama ang tiyuhin nito, at naabutan pa nila ang matandang babae. Ipakikilala ko sana yon kina Benedicto at Chuberto. Pero nagmadali na siyang magpaalam. Napatanong na lang ang mister ko kung sino ba yon. Pero ang sabi ko ay naliligaw at nakiinom lang ng tubig sa amin. Nagsalita ang tiyo na hindi ako dapat basta-basta nakikipag-usap sa hindi ko kakilala, lalo at hindi taga-lugar namin. Sa panahon daw kasing yon ay mahirap ang basta na lang nagtitiwala. Nang dahil doon,
Hindi ko na lang sinabi na pinapasok ko ang matanda sa bahay namin at nagpahilot ako rito. Baka kasi makagalitan pa ako ng Tsuberto at ng asawa ko. Isang gabi, pabiling-biling ako sa higaan namin dahil hindi ako makatulog ng maayos dulot ng maalinsangang panahon. Nanlalagkit ako sa pawis at sadyang napakainit ng pakiramdam ko. Nang hindi na ako makatiis, nagpasya akong maligo kahit hating gabi na ng mga oras na yon. Patapos na sana akong maligo noon nang makarinig ako ng ingay sa may bubungan namin. Para bang may kung anong mabigat na bagay ang bumagsak doon. Napatda ako sa pagkagulat at saglit na nakiramdam. Nang hindi na nasundan ng ingay, ay inisip kong baka isang pusa lang ang umakyat sa bubong namin. Tinapos ko na ang pagligo. Palabas na sana ako ng banyo nang makarinig ako ulit ng ingay sa bubong. Sa pagkakataong yon, para bang may naglalakad sa ibabaw nito. Napatingala ako sa itaas at pinakikiramdaman kung ano man ang lumilikha ng ingay na yon. Nang biglang may humawak sa braso ko, muntik na akong mapatili sa gulat. Kaya nahampas ko ng malakas ang asawa ko na siya palang biglang humawak sa akin. Sinundan pala ako nito sa banyo nang magising siyang wala ako sa tabi niya at ang akala niya ay kung saan ako nagpunta. Ang sabi ko, nakaramdam kasi ako ng pagkaalinsangan kaya naisipan kong maligo. Napansin niya ang pamumutla ko dahil sa pagkagulat. Daig ko pa raw ang nakakita ng multo. Ang sagot ko, kanina pa kasi ako nakakarinig ng ingay mula sa taas ng bubong na para bang may umakyat doon. Ang sabi ng asawa ko ay wag ko na raw intindihin yon. Malamang daw ay pusa lang yon na umakyat doon. Nang mga sumunod na araw, nagkaroon ako ng mga kakatuwang pakiramdam. Yun bang parang may nakatingin sa akin palagi, kahit wala namang ibang tao sa paligid. Pakiramdam ko ay may nagmamatsyag sa akin. Palagi rin akong balisa at hindi ko maintindihan kung bakit. Idagdag pa ang madalas na ingay sa bubungan namin gabi-gabi. At nang banggitin ko yon sa asawa ko, ang sabi niya baka dala lang yon ng pagbubuntis ko. Nasa ika-7 buwan na ang tiyan ko nang mapansin ni Tsuberto ang pananamlay at pangangalumat ako. Nang minsang mapadalaw siya ulit sa amin, tinanong niya kung may sakit daw ba ako. Ang sagot ko ay wala naman. Kako hindi lang ako makatulog ng maayos sa gabi. Gawa ng palaging may tumatalon at kumakaluskos sa itaas ng bubong namin. Idagdag pa ang madalas na paninigas ng aking tiyan. Napakunot ang noo ni Tsuberto at tinanong niya ang asawa ko kung tiningnan ba niya kung ano ang may gawa ng ingay sa bubong namin. Ang sagot nito ay hindi at baka pusa lang yon na umaakyat doon gabi-gabi. Dahil doon na sermonan siya ni Tsuberto. Bakit daw hindi nito tinitingnan at baka mamaya raw wala kaming kaalam-alam na inaaswang na pala ako. Sinagot siya ng asawa ko na hindi naman daw totoo ang aswang, kaya lalo siyang nasermonan ni Tsuberto. Wika nito, marami ang napapahamak dahil sa katigasan ng ulo. Maanong sundin na lang ang ipinapayo niya sa amin at wala naman daw mawawala kung susunod. Napakamot na lang sa ulo ang mister ko at saka tumahimik. Nang hapon ding yon ay nagpaalam si Tsuberto sa amin na uuwi daw muna at may kukunin lang sa bahay niya. Hindi naman gaanong malayo ang tinitiran niya sa amin, kaya ilang sandali lang ay nakabalik din siya agad. Pagkabalik niya,
May iniabot siya sa akin na parang isang medalyon na maliit. Ang sabi ay ipardible ko raw yon sa suot kong damit at wag ko raw ihihiwala yon sa akin. Sa oras daw na maramdaman kong uminit yon, ang ibig daw sabihin ay may aswang sa paligid. Binigyan niya rin ng mahabang itak si Benedicto. Yun daw ang gamitin itong panakot at panlaban sa aswang kung sakaling makaengkwentro niya ito. Bago pa umuwi si Gilberto, naghagis muna siya ng mga asin sa may bubungan namin. Ganoon din sa paligid ng bahay. Ang bilin pa sa amin ay palagi namin yung gawin kong gabi para hindi raw makalapit doon ang aswang. Malakas daw ang kutob niya na aswang daw ang laging nasa bubungan namin gabi-gabi. Para hindi na lang kami makagalitan, sumunod na lang kami sa bili ni Gilberto na mukhang epektibo naman dahil simula noon. Wala nang nag-iingay sa bubong. Isang hapon yon at maulan-ulan. Habang nakadungaw ako sa bintana, namataan ko ulit ang matandang babae na nakiinom ng tubig sa amin dati. Dahil nga nakilala ko siya ay mabilis akong lumabas ng bahay para sana lapitan siya. Pero nang nasa bakura na ako ay bigla na lang siyang nawala. Nagtaka ko kung saan yun nagpunta at parang ang bilis namang makaalis nun. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang maramdaman kong parang umiinit ang medalyong nakapardible sa loob ng damit ko. Sinalat ko yon at nakumpirma kong mainit nga ito. Dahil doon, bigla akong kinabahan at nakaramdam ng takot. Nang mga sandaling kasing yon ay wala pa ang asawa ko. Ang ginawa ko na lang ay pumunta ako sa may kusina at kinuha ang itak na ibinigay ng Gilberto kay Benedicto. Mabuti na lang at ilang sandali ay dumating na ang mister ko, kaya napalagay na ulit ang loob ko. Pero nang sumapit na ang hating gabi, habang natutulog na kaming mag-asawa, bigla na lang akong nagising dahil sa malakas na kalabog sa bubungan namin. Napabangon ako sa gulat at napatingala sa itaas habang nakikiramdam. Maya-maya, nakarinig ako ng pagkaluskos mula roon na para bang may kumakalmot doon. Ang bubong namin ay gawa lang sa anahaw at may kalumaan na rin ang kubo. Kaya hindi imposibleng mabutas agad ito sa kalmot ng pusa. Kung pusa nga ang naroon. Noon ko naalala na hindi pala kami nakapagsaboy kanina ng asin sa bubungan at sa paligid ng bahay. Nakaramdam ako ng kaba, kaya ginising ko ang asawa ko na noon ay mahimbing ang tulog. Nagising naman siya agad at tinanong ako kung bakit ko siya ginising. Ang sabi ko parang may kung ano sa ibabaw ng bubong dahil may kumakaluskos doon. Ang sabi niya ay maghintay lang daw ako doon sa kwarto at kukunin lang daw niya ang itak sa may kusina namin. Nakaramdam ako ng takot nang maiwan na akong mag-isa sa kwarto. Pakiramdam ko ay merong nakatitig sa akin mula sa kung saan. Dahan-dahan akong tumingala at napatili ako ng malakas sa aking nakita. Isang pares ng mga mata na tila nagbabaga sa pagkapula ang nakasilip mula sa butas doon. Nang dahil sa takot hindi ko magawang igalaw ang katawan ko para sana tumakbo. Ramdam ko rin ang paninigas ng aking tiyan at ang matinding pangingirot nito. Nanlalaki ang mga mata ko, lalo na nang makita ko ang isang tila gasinulid na parang pisi. Ang unti-unting bumababa mula sa bubong papunta sa aking maumbok na tiyan. Sinubukan kong sumigaw pero parang nanigas na rin ang mga pangako at ang tanging nagawa ko na lang ay manginig sa takot.
Maya-maya ay humahangos na dumating si Benedicto. Dala ang itak at garapo ng asin. Halata rin ang takot sa mga mata ng asawa ko nang mapatingala ito sa itaas ng bubong. Saglit siyang parang natulala. Pero nang makabawi ay patakbong lumapit sa akin at hinila ako mula sa higaan namin. Agad niyang iwinasiwas ang itak at natamaan ng malasinulid na pisi na yon. Sabay sigaw ng, "Demonyong aswang ka! Layuan mo ang asawa ko!" Kasunod nun, nakarinig kami ng parang hayop na malakas na umuungol at malalakas na yabag papalayo sa bahay namin. Hindi na kami nakatulog pa ng gabing yon hanggang sa sumapit ang umaga. Hindi na rin nakapasok ang mister ko ng araw na yon. Kaya nagpunta na lang kami sa bahay ni Chuberto para ikwento ang nangyari noong gabi. Dahil doon hindi na muna kami pinauwi nito sa bahay namin. At doon na daw muna kami hanggang makapanganak ako. Posible raw kasing bumalik pa ang aswang dahil hindi naman daw yon nasugatan ng malubha. Simula nun, naniwala na kami sa mga ganoong uri ng nilalang. Sa iba, sadyang mahirap paniwalaan. Pero hindi sa mga kagaya naming may karanasan na sa mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sana ay isa ito sa mapiling maitampok sa channel ninyo. Maraming salamat.